So when you are having a sibling about like 3 years old or 4 years old, they act like a spoiled brat, right? So paalis na kami guys, papunta na kami ng clinic ni Daddy. Tapos guys, update ko pala guys ha. Dito talaga ibang ano, na nagtitipid ang gobyerno. Dapat sana kami po ay mag-iiwan talaga ng pera bawat sahod pang budget for emergency kasi no more hope is left in me. I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to hi go. guys, we're just chatting here. So when you are having a sibling about like 3 years old or 4 years old, they act like a spoiled brat, right? Because they are young, they don't know what they're doing yet. So the only thing in their mind is food. So they don't want to get behind when there's food. So sometimes if you are like having 5 siblings or 4, so you just have, if you're the bigger one, if you're the ate or you're the kuya, the kuya or the ate, they always give a chance to the small one. And then there's gonna be favoritism. It's not about favoritism. Sometimes. Yeah, you some people, they will think it's favoritism, but it's actually not. Kasi sasabihin naman ng mother mo, when you're also that age, you're also being favored. Sabihin ng mother niyo, you are also being favored by your ate or by your kuya. And especially if you're the eldest one, the firstborn, you are also being the luckiest one. Kasi sabi nila, yung eldest daw, kawawa kasi becoming all the responsibility, handling all the responsibility. But actually, it's not. Kasi, di ba, when you were born, so you're the only baby in the house, so you get everything you want. You get the food that you want, the best dress, the best shoes, the best birthday. Because I'm the only child. Yeah, ganun yun. They always get the eldest. That's the good thing about The eldest, they always get the best thing. And so if you're the eldest, you should not feel like you are being deprived for giving all the responsibility of looking after your small ones, siblings. But those are the situation for the the low income people, like we call it a poor family. Like we cannot provide the best thing for all the kids. Hi guys, we're discussing about having a big family. Kasi hindi niya maintindihan yung mga ganun. Uy, bang! Kasi nga, siya lang mag-isa. Sabi niya, the best thing daw pag mag-isa ka lang, wala kang kahati sa everything. Wala kang kahati kasi ko lang mag-isa. Ayun nga lang, parang you're being deprived for having a playmate in the house kasi wala kang kapatid. And then, sabi ko, pag may kapatid ka, and then, for about like 3 or 4 years old, yun, maramdaman mo kung paano mag-adjust. You'll pass? Oh my God. But you will just say that, but when you see your baby brother or sister, you feel like, they're like also a toy. It's like for you, it's like a toy. But They can be annoying, but they can also be fun. But then when you get into fights, you go, I need a punch. It depends on how the parents will let you do that. But some parents will, discipline you not to do that like us. We are watching movie night, guys, Doctor Strange. And then later on, we're headed to bed na. Kasi tomorrow is school time. And I hate school days. Hate school days. Kasi because it's online, but if it's face-to-face, she gets so excited. Every day. And face-to-face is not in the end of the month. March pa daw. March 1? We don't know. Second week of March. Bali guys, ang Philippine school, tatapusin nila yung third quarter na online
Actually, ang Arabic school, bumalik na sila ng face-to-face. Bali this week. But for the, Philippine school, tatapusin nila hanggang matapos yung third quarter and then they will try to go back on fourth quarter na. So, ilang buwan na lang din yun ang bubunuin nila. It's long. Long, mga 3 months din, mga more than 2 months na lang. And then, end na. Punch this. Bangon na dyan. Punta lang sa toilet. Yeah. So, ito yung ginagawa namin guys pag nag-discuss, Tagalog. Kasi grabe mga talking, grabe mga topic. Okay guys. Okay, sandali lang guys. Hi guys, good morning, welcome back again. Tawag dito, nabusy ako kanina guys, so nagpaikot-ikot ako sa kusina kasi nabusy ako dito sa pang 3 days na to guys na nakabisihan ko sa morning. Kasi ito kasing Reye, meron silang project sa Heli na naman to set a complete breakfast. Yun ang kinabisihan ko kanina guys, kaya ikot-ikot ako sa kusina. So in this third day, this morning, ito yung naset up ko guys. Yung bata, inantok pa. Say good morning, we. Good morning. So here guys, ito yung naset up ko today. 1 minute. So, actually, niluto ko to kagabi. So, tira kagabi. Sweet and sour na chicken, may rice. And then itong vegetable sandwich. Brown bread na vegetable sandwich. And then, meron pa kasing natirang watermelon and then milk. Ayan guys, it's February 14 pala ngayon. Happy Valentine's Day everyone. So yun na nga, Valentine's Day ngayon. And silipin natin sa sa labas. Kumakain na siya guys, pero kinain lang talaga niya yung sandwich. Kasi hindi mo talaga siya mapapakain ng kanin sa umaga. So kinain niya yung kanyang vegetable sandwich. Ayan, vegetable sandwich na kinain mo, be? Yeah. But later, yun na yung sa lunch yung rice niya, tsaka chicken. Okay, silipin natin sa labas guys. Alam kong malamig. Pero let's see. We'll check it out kasi, baby, you know that last night was raining a lot? That's why the connection's so bad. No, when you were sleeping around like 12 midnight, I heard the sounds outside, so then I check it out, it's raining. So, tingnan natin guys, super lamig ngayon sa labas. So, ayan, basa pa at marumi. Okay, 1 minute guys ha. So, yun yung epekto ng ebidensya ng rain guys. Basa pa dito. Wait. Ay, sandali guys ha, basa. So, ayan guys, so basa pa yung yung tiles sa labas namin. Okay. Ang lakas nito kagabi guys. Meron nga akong in-upload na short video. Kasi mga 12 midnight, hindi pa ako natulog, hindi pa ako nakatulog. Tapos sabi ko, ba't maingay? Akala ko sa TV, kasi sabi ko, wala namang ulan ng TV. Wala namang video. Episode na ulan sa TV. Yung pala dito sa labas. Yan, medyo cloudy pa rin yung sky.
No guys, no? Cloudy pa siya, no? Silipin natin sa labas, guys. So, wala mo nang dilig today. Kasi, basa. Ayan, no? Tumit na gano'n. May tubig pa yung mga dahon. Wow, ang sarap. Agoy na. Higda ng ano guys. Yung kamatis. Kailangan natin ilipat ni daddy eh. Okay. So, basa-basa ang palibot. May uwak ko. Sarap mag ano guys, no? Magpunta sa mga park or beach. Kaso lang may pasok sa Reye eh. May online class. Super tahimik. Tulog pang mga tao dahil malamig. Ayun guys, lamig no? Super lamig. Ito namang daddy, maingay. Sabi niya, naku, magtataginit na. Kasi nag-ulan na. Sabi ko, huwag ka nga munang mag-wish ng taginit. Kaya mo lang siyang umulan. Kasi usually kasi pagka umulan, pa-welcome na ng taginit. Or pagka taginit naman, tas ulan, pa-welcome na ng taglamig. Ganun po ang senaryo dito. At saka today pala guys, ay alis kami ni daddy. Dahil anong tawag dito, sasamahan ko siya guys, magpa-check up. Dahil nga masamang pakiramdam niya. Past 2 days na. Kahapon, hindi pa niya kayang mag-drive. Wala namang ibang maghatid sa amin. Ngayon, kagabi, medyo okay na siya. Pero kailangan pa rin niya pumunta sa clinic. Kasi nandiyan pa yung ubo niya, guys. Nandiyan pa yung ubo niya. And then also, kailangan niya ng medical certificate para hindi siya ma-mark as absent at mabawasan ang kanyang sahod. So, kaya kami pupunta mamaya. Sasamahan ko siya. Punta kami ng clinic. And then, si Rhea dito lang siya dahil mayroon siyang online class. So, yun po muna guys ang update namin for today. Ang aga-aga naman ng bisita sa tapat. Nakimaritis na naman ako. Meron din kasing mga lokal guys na panggabi din sila sa duty. Mga ganitong oras din ang dating nila. Depende sa kanilang work. Yun. Okay guys, so papasok na ako at silipin ko si Ray kung tapos na bang kumain. Hello mga lalas! Welcome back again. Ito, paalis na kami guys. Papunta na kami ng clinic ni daddy. Sobrang lamig ng hangin eh. Grabe naman ang sipon ko. Lumabas kasi ako kanina. Okay guys, so babalitaan na lang kayo. Kuna lang kayo later ulit ha. Nandito na si daddy. Okay, see you later guys. Hello guys, hello again. Yan, tapos na si daddy. Nasaan ba yun? Oh, ayan, nandito na siya. Ayun, yun nga lang guys, yung day lang talaga yung kanyang ubo sa panahon. So ayan guys, pauwi na kami. Pinirmahan na. Kaya mayroon siya guys, sick leave. Yan kasi kailangan niya para hindi siya ma-mark absent sa planta. Oh. Ayan, may tubig dyan guys. So dahil sa ulan kagabi. At makulimlim pa rin ang panahon.
Let's go. Nakita? Tubig inumin? Oo, yung ini... Yung ano, parang free. Pare pa yung kulay ng mask ko sa t-shirt ni Daddy. Yellow. Umubo pa rin siya, guys. Malapit na kami sa bahay. At masarap yung hangin. Aray ko. Hindi nga lang makatagal si Daddy sa labas dahil yung kubo. Buksan lang yung ano. Ayan guys, oh. Ang hangin. Makulimlim pa Pero rin. yun, papunta na sa Taguig yun. Aray. Kung hindi pala bumalik sa online class ang Philippine School Daddy, kasali pala dapat sina ang elementary sa contest ng PS Day. Narinig ko kanina. Kaso lang bumalik sila sa online. Kaya hindi na nasali yung elementary sa contest. O, ano nangyari doon sa kon? Ngayon Wednesday ang nila, program. PS Day, online program. Iko ko na yung mga sumali sa kon Yung t-shirt. Isa. Ito na kami guys. Ano yung mas... Pare ko. Parking muna, parking. Yung sasakyan ni paring Arnold guys, oh. Ngayon lang nakauwi. Kasi lumubog yun kagabi daw. Kaninang madaling araw sa baha. Panggabi kasi siya. Tapos pag uwi niya, yung nadaanan niya doon balapit sa Rawasco. Yung galing kami doon din ni Daddy ngayon. Meron pa nga tubig na iwan eh. Malalim pala ang tubig. Hindi niya in-anticipate. Tumirik yung sasakyan niya guys. Tumirik siya doon. Buti ngayon nakakuha siya ng kaibigang mekaniko. At ayan, na-rescue yung kanyang sasakyan. Okay, so nandito na kami sa bahay guys. Thank you ulit sa pagsama sa amin. Nasa yung cellphone ko? Yan, nandito sa bag. Hi guys, kahit tayo guys. Lunch time. So ito pa yung niluto ko kagabing sweet and sour na chicken. Yan yung inulam ni Reye. For lunch, ayun tulog ng bata guys. Afternoon nap. Ang akin namang ulam guys is paksiw. Okay, kain muna ako guys. Yung nagutom ako. Hi guys, si Mang Lalabs. Kain tayo Mang Lalabs. Ayun. Ano tawag dito? Tulog na yung mag-ama guys. Kasi ang nangyari, napagod ako doon sa pa-check up ni Daddy. Kasi ang aga kong gumising, di ba, 5:30. So, pagdating namin ni Daddy, napagod ako, inantok ako, naka-idlip ako. Niwan ko silang dalawa sa sala. Kaya yun, ngayon na lang ako nagising guys. 3:20 PM. Ngayon pa lang ako maglalunch. Kain po tayo. So yun pa rin guys, yung sikap ni Daddy. Parang lang din katulad sa akin. Obserbahan lang. Kasi wala naman siyang fever. Tapos guys, update ko pala guys ha. Dito talaga iwan ko kung na nagtitipid ang gobyerno. Dapat sana free ang swab test naming mga expatriate na nagtatrabaho sa gobyerno. Lahat ng medical free dapat yung mga Ngayon dahil sa 1 minute guys. Natukan ko. Dahil sa pandemic, maraming mga gamot na tinanggal sa mga maintenance na hindi na siya free. Ngayon, recently lang, hindi na rin daw po free ang swab test sa mga expatriate, local na lang, at saka medical staff na expatriate. Hindi man medical staff si Daddy. Although gobyerno siya, pero hindi medical, hindi sa medical. Tapos kung gusto daw ni Daddy magpa-swab test doon sa private. So syempre magbabayad kami. No?
Tsaka dahil wala naman ding lagnat si daddy. So, hindi na rin kami nagpa-swab test kasi ang purpose lang talaga namin para pumunta dun guys kasi makakuha si daddy ng sick leave para hindi siya ma-mark as absent. Kasi pag mark as absent siya, may minus ang kanyang sahod. Diba? Yun talagang purpose. Pero so far, wala siya yung kailangan ipa-swab test kasi ubo na lang naman siya. Alam mo naman ang ubo guys, matagal talaga mawala. Ayun. So yun po ang mga update ngayon sa sitwasyon namin dito sa Oman guys. Kaya kami po ay mag-iiwan talaga ng pera bawat sahod pang budget for emergency kasi hindi na nga po lahat talaga ay free sa government dito kahit government employee ka pa. What if may mga gamot na hindi na nila bibigay tapos nagkasakit yung anak mo or ikaw, so kailangan mong bilhin yun tapos wala kang pera. So, saan ka manghihiram? Wala kang kung manghiram ka dito, 5-6. Yun. Tapos may porsyento. Unless kung meron kang private insurance. Yung iba kasi dito kumukuha ng private insurance. Wala na kaming ganun guys eh. Kasi tinanggal na rin sa kumpanya nila daddy. Dati meron silang private insurance. Meron pa silang government health card. Ngayon yung private insurance, tinanggal din ng kumpanya. Kasi nagtitipid din siguro dahil meron naman daw government health card. So bakit meron pang private insurance? That time was okay kasi lahat ng gamutan sa government is free talaga. Ngayon, ang dami nilang tinanggal, pati yung maintenance sa high blood tinanggal na nila guys. Ang free na lang yung maintenance sa diabetic. Diba? Ang maka-free ka na lang ngayon sa government guys ay yung laboratory blood test. Yan lang. So, yun po ang update. So, hindi po talaga yung iniisip ng mga tao na ang ganda-ganda na ng buhay namin dito dahil nasa abroad kami, nagtatrabaho sa government. Hindi po guys. Baka noong araw, mga year before nag-pandemic. Actually, 2 years ago, before nag-pandemic, tinanggal na talaga nila yung free na maintenance high blood. Tinanggal na nila. Siguro 3 years before nag-lockdown. Kasi doon din yung, di ba, nag-recession din. Ang global market. Tapos nag-pandemic pa, di mas lalo na talaga hindi binalik. Kaya sana yung mga tao sa Pilipinas, maintindihan nila na hindi po lahat ng kami dito ay maluwag sa pera. Kailangan po talagang mag-iwan. Kaya karamihan po dito sa abroad na mamatay na lang guys, yung ibang mga Pilipino. Recently lang may namatay na naman. Kakilala ko din na nagkasakit, tas namatay. Kasi sa sobrang pagtitipid, dahil pinapriority nila makapagpadala ng pera sa Pilipinas, nakalimutan na nila yung sarili nila guys. This is the reality of OFW. Iniisip nilang magpadala sa Pilipinas ng pera. Okay. Ang nararamdaman nila dito, binaliwala lang nila, ignore lang nila. Dinadaan na lang nila sa day off, enjoy with friends. Pero deep inside pala, meron na silang nararamdaman. Ilang OFW na nakilala ko guys, na pag-uwi ng Pilipinas, cancer na pala. Pag-uwi ng Pilipinas, stage 4 na pala. Hindi man lang nakaranas ng isang check-up dito na malaman sana na may cancer siya. Kasi nga, yung pera, pina-priority nila ang Pilipinas. Hindi sila nag-intindi ng kanilang sarili dito. Yung iba naman, iba din ang takbo ng utak. Sabi nila, ayaw din nila magpa-check up dahil malaman daw nila may sakit sila, may stress daw sila. Ilan mo yun? Titingnan mo sa pagbandang huli, bigla na lang atakihin at wala nang chance. So, yun lang guys ang chika.
nung nag-lockdown, kasagsagan ng lockdown, may namatay. Martes na naman ako. May namatay, guys, kilala din namin. Sobrang taba niya. Hindi siya namatay sa COVID, guys, ha. Pero yun yung time na nagpumutok ang Delta, ha. Na ano siya, guys, hindi na siya nagising. Namatay siya sa pagtulog. Nung nangangamoy na siya, saka nag-isip yung mga ka-flatmate, nasa na siya, bakit hindi lumalabas sa kwarto. Hinayaan lang nila, kasi alam mo dito, guys, isang flat kayo, no? Pero kanya-kanya kayo ng buhay. Papasok siya sa work, uwi siya sa work, papasok sa kwarto niya matulog. Minsan din itong mga kapatid ko ganun. Minsan di kami nagkikita sa isang araw. Kasi pagdating ng bahay, gusto na lang nilang nasa loob lang sila. Bago matulog na. Yan din ang nangyari doon sa Pilipinas na yon. May kasama siya sa flat pero kanya-kanya sila ng buhay. And then one day, nangamoy na daw. And then, yun, magtawag na sila ng pulis, pagdating ng pulis, kasi hindi ka basta-basta makagawa ng aksyon. Dito hindi basta-basta makagawa ng aksyon. Pag may nakita ka diyang nakabulagta, tawag ka ng pulis, darating yung ambulansya, sila ang magtatouch sa body ng tao. You are not allowed, especially if you are not in a medical field. So yun, nung binuksan ng pulis, ayun, patay na pala yung Pilipina. Mga 3 days na siya doon. Yun ang realidad dito sa mga OFW. Kaya, tapos ang ano pa naman, minsan misinterpret na sa Pilipinas, baka inside job or something ganun. Hindi guys, madami talaga dito na namamatay na lang na atake. Cardiac arrest, stroke, ganyan. Meron pa nga kaming nakita noon guys. Yung malit pa si Raynor. Sinundo namin si Bining, yung kapatid ko. Pagdaan namin sa isang way, may nakita kami daming tao, mga umani, nag-uumpukan sila. So, meron palang Pilipina guys, nakabulagta doon sa tabing highway, nakabulagta. Habang naglalakad pala yung Pilipina, pauwi na. Ayun. Na atake, na stroke daw yun, tas cardiac arrest. Na siya, dead on arrival siya sa pagdating ng, sa hospital, dead on arrival na. Nung time na yun, na pala yun, patay na siya, nakabulagta. Nung bumagsak siya. Walang humawak sa kanya. Mga umani lang, tawag ng siguro pulis, ambulansya, gano'n. So, yun lang guys. Sana maging okay na si daddy kasi inaano ko naman siya, sinoob ko siya 2 nights and then salabat and then lemon, gano'n. And then may gamot siya sa ubo. Yun muna ang chika natin guys. Tulog pa yung mga ma. Bye ulit guys!